Sa darating na off-season, posibleng ibang version ng Los Angeles Lakers ang makita natin. Hindi lang ito simpleng roster tweak, posibleng full reset ang mangyari. Maraming pangalan ang papasok sa free agency tulad ni LeBron James, Austin Reeves, Rui Hachimura, Luke Kennard, Maxi Kleber, Nick Smith Jr. at Jackson Hayes. Ibig sabihin, may posibilidad na halos kalahati ng rotation ngayon ay wala na next season. At dito na pumapasok ang mas malaking tanong. Rebuild ba o all-in move? Posibleng blockbuster move para kay Giannis. May hawak ang Lakers na 3 tradable first-round picks. Ito ang klase ng assets na pwedeng i-package kasama si Reeves sa isang sign-and-trade deal para kay Giannis Antetokounmpo. Kung mangyari ito, automatic na mag-iiba ang direksyon ng franchise. From gradual transition, magiging win now ulit. Pero may kapalit ito. Kapag binigyan ng malaking kontrata si Reeves at hindi natuloy ang trade, very likely na hindi na magkasya ang salary structure para manatili si LeBron. LeBron exit scenario, hindi na malabo. Kung hindi siya magte-take ng massive pay cut na halos minimum level, mahihirapan ang Lakers na panatilihin siya habang nagre-retool. At realistically, napakalabong gawin iyon maliban na lang kung lilipat siya sa hometown team na Cleveland Cavaliers para sa final season ng kanyang career. Ito ang senaryo na ngayon ay unti-unting nagiging usapan sa loob ng liga, front office uncertainty. May lumalabas ding balita tungkol sa posibleng restructuring sa management. Ang future ni Rob Pelinka bilang GM at President of Basketball Operations ay hindi pa sigurado. Kapag nagbago ang leadership, kadalasan sumusunod ang identity shift. Ibang philosophy, ibang roster build, ibang timeline. Roster problem, hindi nabubuo ang chemistry. Isa sa biggest issue ng Lakers nitong mga nakaraang season ay inconsistency sa availability. Bihira silang makumpleto. Dahil dito, hindi talaga nasusukat ang tunay na ceiling ng team. Young core, rotating lineups at kulang sa continuity. Kaya kahit may talent, hindi nakiklik. Ayton situation at ang unexpected option. Sa ngayon, nananatiling mas solid overall si DeAndre Ayton kumpara kay Marvin Bagley III. Pero may financial anger dito. May posibilidad na gustuhin ng Lakers na mag-opt-out si Ayton sa kanyang player option para magkaroon sila ng flexibility at palitan siya ng mas murang veteran minimum big tulad ni Bagley. Hindi ito upgrade move, cost control move ito na kadalasang senyales ng malaking plano sa ibang lugar. Trade that didn't happen at ang tahimik na development. Nirescind ng Lakers ang dapat sanay deal para kay Mark Williams, pero hindi dito natapos ang story. Sa G League level, may bagong pangalan na dapat bantayan. Malik Williams, ang bagong starting center ng South Bay Lakers. Lower level moves na pwedeng may epekto. Habang nakatutok ang lahat sa main roster drama, may interesting development sa ilalim. Ang debut ni Malik Williams ay isa sa mga low-risk evaluations ng Lakers system. Ito ang klase ng move na hindi headline-grabbing, pero minsan dito nanggagaling ang rotation surprises. Kung magpakita siya ng energy, rim protection at system fit, maaari siyang maging depth solution habang inaayos ng front office ang mas malaking roster puzzle. Sa kabuuan, paparating ang off-season na pwedeng magbago ng identity ng Lakers mula sa roster, sa superstar timeline hanggang sa front office direction. Hindi ito simpleng reload. Mukhang papunta ito sa crossroads decision kung rebuild, retool o isang last aggressive swing para sa contention. At habang abala ang lahat sa posibleng blockbuster trades, huwag nating kalimutan na minsan ang future ng isang team ay nagsisimula sa mga tahimik na galaw, sa cap space, sa development at sa tamang timing. Ngayon ang tanong sa inyo, kung kayo ang masusunod, itutuloy ba ninyo ang all-in move para kay Giannis o oras na ba para tuluyan ng mag-reset ang Lakers at magsimula ng bagong era? Comment ninyo ang inyong sagot.